Nag-online booking ako sa Victory Liner. Pinili ko ang one way dahil one way lang naman ako. At dito, sinearch ko kung saan ako manggagaling. At syempre, kung saan ako pupunta. At dito nga, pinindot ko ang Alaminos. Dahil sa May 16 ako babiyahe, kaya May 16 ang pinindot ko. At syempre, isang passenger lang dahil ako lang naman ang babiyahe. At dito, makakapili ka kung anong oras ka babiyahe. At pinindot ko ang 7:30 AM. Dito sa step 2, passengers information. So ilalagay mo dyan ang iyong first name, ang iyong middle name, at syempre ang iyong last name. Tapos niyan, ilalagay mo ang iyong city. Syempre, ito ay ang City of San Jose del Monte. At ang iyong email, and then i-confirm mo ang iyong email. Sunod naman ang mobile number. Of course, pagkatapos niyan, ilalagay mo rito ang iyong full address. Sunod naman dito, mamimili ka kung saan ka uupo. At syempre, pinili ko ang number 5 para laging nasa unahan. Pagkatapos niyan, pindutin ang next para mag-process at dito mo makikita ang iyong fare amount. Pagkatapos niyan, pindutin ang pay now. At dito, mamimili ka kung paano ka magbabayad online. So, dahil meron naman akong debit credit card, ito ang pinili ko. Diyan, ilalagay mo ang iyong first name, ang iyong last name, at sunod naman ang iyong card number. Ilalagay mo rin dito kung kailan ang expiry date at ang CVV. At pindutin ang I'm not a robot. Pagkatapos, pindutin ang complete order. At dyan po magpa-process ang payment processing mo. Ilagay ang iyong verification code na manggagaling sa iyong SIM card. At heto na-process na ang iyong payment. Pagkatapos, punta ka sa iyong email at i-check ang iyong ticket voucher kung saan ito ang iyong ipapalit sa counter ng Victory Liner para maibigay sa iyo ang iyong personal ticket. Para mas madaling maipalit ang iyong ticket voucher sa mismong ticket, kailangan mo itong i-print. At ito na ang aking ticket voucher. Pagkatapos, inayos na ang aking mga gamit. Nilagay ko na ito sa aking travel bag. Narito ang aking mga damit. Siyempre, ang aking mga kolerete sa mukha. At ang mga iba ko pang mga necessities. Siyempre, hindi ko kakalimutan ang aking mga gadgets. Nandito na ako sa Cubao Terminal ng Victory Liner. Dala ang aking travel bag na puno ng aking mga kararaulan. Hinihintay ko na lang ang bus na masasakyan namin ng 7:30 AM. At syempre, naipalit ko na ang trip voucher sa ticket. Dahil medyo napaaga pa ang dating ko, ako ay naghihintay muna. 2,000 years later. At sa wakas, nakasakay na rin. Actually, 8 o'clock na kami nakasakay ng bus. Sa pag-aakalang 4 hours lang ang magiging biyahe ko dahil yun na ang sinasabi ng Google Map. Pero hindi ko ina-expect na magiging 7 hours ang biyahe ko dahil nagpaikot-ikot kami dito sa bandang Pangasinan na. Kaya nakakawindang lang din talaga pagdating sa biyahe. 2,000 years later. Pagkarating ko dito sa Bani, Pangasinan, hindi ko ina-expect ang mga pagbabago. Sa bagay, sa tagal na rin ng panahon na wala ako dito. 2,000 years later. At sa wakas, nandito na rin ako sa bahay ni Tita Yang at makakapagpahinga din sa 7 hours na biyahe ko. Maaga akong nagising dahil makikilibing kami ni Mama kasama sila Tita Yang at ang mga pinsan ko. Habang naghihintay, nilaro ko muna si Chuchay at ang mga Shih Tzu dog. 2,000
2,000 years later. Habang kami ay nakikilibing, nakasakay ako sa tricycle ni Tita Yang. Pagkatapos namin nakilibing, pinuntahan na rin namin si Lolo sa sementeryo kung saan siya nakalibing. Nilinis ni Mama ang puntod ni Lolo. Sabay na rin dito, tinirikan na rin namin siya ng 2 kandila at kinumusta na rin. Maaga kami bumiyahe dahil may pupuntahan kami. Ang pinsan ko pala ang nag-drive para sa amin dahil ako hindi naman ako marunong mag-drive na tricycle. Sinusundan pala namin ang tricycle nila Tita Yang. Habang bumabiyahe kami, pinagmamasdan ko ang magandang view na nakikita ng 2 kong mga mata. At sa wakas, nandito na kami sa Anda, Pangasinan. Pumunta muna kami sa bahay ni Tito Dong dahil kasama sila. Pagkatapos ay pumunta na kami dito sa Tondol. Napakaganda ng Tondol. White beach nga, ika nga. At dito makikita mo ang napakalinis na dagat, malinaw at makikita mo rito ang mga nagsisilangoy na mga maliliit na isda. Maraming nagpupunta dito dahil napakaganda nga naman. At ayan, nakikita natin ang magandang Tondol. Dahil nandito na rin lang kami, ako ay nagbihis. Kasama ko ang mga relatives ko sa aming pagdagat. At dahil napagod kami sa aming biyahe, kami ay kumain muna. At syempre, ako ay nagkamay na dahil masarap kumain pag ikaw ay nagkakamay. At syempre, ang ulam na pinakita ko kanina ay inihaw na talong na may kamatis, sibuyas at bagoong. At syempre, kasama dyan ang inihaw na karne. Napakasarap kumain talaga at ito ang namiss ko ng sobra. Pagkatapos kong kumain ay nagpunta ako rito para makita ang magandang view na nagmumula sa taas. Makikita mo rito ang linaw ng dagat at ang mga taong nagsiswimming rito. Masarap namnamin ang hangin na nagmula sa taas. Masarap makita ang linaw ng dagat. At syempre, nandito na rin lang ako sa dagat, nanamnamin ko na ang alat ng dagat. Pagkatapos namin sa Tondol, Anda, Pangasinan, sunod naman namin pinuntahan ang Bulinaw Falls. Maganda rin dito dahil ang tubig ay nagmumula sa bundok. Marami ring turista ang nagpupunta dito para mag-swimming. Nag-enjoy ako rito, kaya salamat Anda, Pangasinan at Bulinaw, Pangasinan sa susunod ulit na pagbisita dito. Maaga pa lang bumiyahe na kami pa Baguio para maaga ring makarating. 2,000 years later. Sa 2 hours namin paghihintay, sa wakas nakasakay na rin kami sa Victory Liner bus. Pasikat pa lang ang araw. At hayan na, medyo nagliliwanag na rin at nakikita mo rin ang kagandahan ng ating kalikasan. Silip-silip din sa labas ng bintana ng bus hanggang sa makatulog. Nakasanayan ko na rin ang laging nakatanaw sa labas ng bintana ng bus. Wala lang, gusto ko lang. Maganda rin kasi ang view. At sa wakas, malapit na rin tayong makarating sa Baguio City. Medyo excited din si Inday. Konting kembot na lang at makakarating na tayo sa ating paroroonan. 2,000 years later. Sa mahabang biyahe, napakain tuloy kami sa Jollibee. Malapit lang ito sa Victory Liner. 2,000 years later. Pagkatapos, heto na, nakarating na kami sa bahay. At sumalubong sa akin ang 3 sniper. Ang large, medium at small size ni sniper. Malalambing sila. Buti na lang kahit hindi pa nila ako nakikita ay mabait sila at hindi nangangagat. Mag 7 o'clock na nung ako ay nagising dahil may pupuntahan pa kami ni Mama. Syempre, pagkagising ko, binati ko ang mga alaga dito sa bahay. Nandito si Marie, ang malambing na si Paps,
ang sinabuyan ng mainit na tubig ng kapitbahay na si Hunter at ang hindi namamansin na si Sniper. Pagkatapos ay naligo na ako at nagbihis at nag-ayos para makaalis na kami. Pagkalipas ng ilang minutong biyahe ay nandito na kami sa town. Dito pala kami naglakad dahil may magandang view rito. At eto nga, makikita nyo ang mga magagandang painting. At heto, nandito na kami sa lower session, naglalakad patungo sa Abanao Square kung saan kami kukuha ng taxi para makarating kami sa aming pupuntahan. Syempre, bago kami makasakay ng taxi ay bumili kami ng bulaklak at heto na, naka-plastic. Medyo traffic pero okay lang. Ang importante ay makarating kami sa aming paroroonan. At heto na, nandito kami sa Baguio City Cemetery kung saan nakahimlay ang aking ama. Medyo malayo-layo si Daddy kaya naglakad kami konti hanggang sa nakarating na kami sa puntod ni Daddy. Dahil sa katagalan na rin ay nadatnan namin ang mga nagsisilakihang damo sa puntod ni Daddy. Kaya tulong-tulong na rin kami ni Mama na linisin ang puntod ni Daddy, tanggalin ang mga mahabang damo. Pagkatapos ay nagtirik na rin ako ng 2 kandila sa harap ng puntod ni Daddy at nilagay na rin ang nabili namin bulaklak para sa kanya. Honestly, miss na miss ko na rin si Daddy. Pero ganun talaga, kung hanggang doon na lang ang buhay ni Daddy, wala akong magagawa dahil nga hiram lang natin ang buhay natin sa Panginoon. Alam ko naman na kasama na ni Daddy si Papa Jesus at masaya na siya sa paraiso. Miss na miss ka na namin, Daddy. I love you and I miss you so much. Pagkatapos nito ay umalis na kami ni Mama dahil meron pa kaming pupuntahan. Nagpunta kami dito sa SM para magpa-eye check up si Mama sa EO. Habang naghihintay kami na matawag si Mama ay syempre video-video din kami pag may time. At heto na nga, turn na rin ni Mama para magpa-eye check up. Matagal na rin kasi yung eyeglasses na ginagamit ni Mama, almost 5 years na rin, kaya kailangan niya na rin ng panibagong eyeglasses. Bawal mag-video according sa staff ng EO, kaya heto, hintay-hintay na lang at syempre sarili ko na lang binivideo ko. Pagkatapos, heto na, tapos na. Medyo mahal pero okay lang kasi para naman ito kay Mama. Pagkatapos nito, susunod naman ang next destination namin. Pumunta kami sa Jollibee para kumain dahil nagutom na rin kami. At ayan, bonding date naman namin ni Mama. Pagkatapos, next destination ulit. At heto, nandito kami ngayon sa SM Groceries para bumili ng mga necessities na kakailanganin ni Mama. Of course, sagot ko ulit dahil para na rin naman ito kay Mama. At natapos na rin ang isang araw ng bonding date namin ni Mama. Nandito na ako sa terminal ng Victory Liner dahil ako ay babalik na sa San Jose del Monte, Bulacan. Bit-bit ang aking mga gamit pauwi. At heto na ang aking ticket pauwi sa amin. Dahil 5:40 pa ang aking biyahe, ako ay naghihintay muna. Pero sa totoo lang, nag-edit na ako ng video ko niyan. Pagkalipas na ilang oras, nandito na ako sa bus na aming masasakyan. At syempre, naupo ako sa pinareserve kong seat. At dito na nag-umpisa ang aking biyahe mula Baguio hanggang Cubao. 2,000 years later. Nag-stop over muna kami dito sa Season Pangasinan para kumain ng almusal, magmeryenda, umihi at marami pang iba. 2,000 years later. Pagkatapos ay bumiyahe ulit kami. 2,000 years later. Nandito na kami sa NCR, ibig sabihin malapit na kami sa terminal ng Victory Liner sa Cubao. Pagkababa ko sa Cubao ay agad naman
din akong sumakay ng bus patungo naman sa San Jose del Monte. At sa wakas, ako ay nakauwi na ng San Jose del Monte at muli kong nakita ang mga alaga kong aso mula nung ako ay nagbakasyon. At dito nagtatapos ang aking 6-day vacation.